Makulimlim ang langit ng umagang iyon, pero hindi iyon alintana ni Gavino Salcedo habang dahan-dahan niyang tinutupi ang manipis niyang kumot sa inuupahan niyang maliit na kwarto sa likod ng isang lumang apartment building sa lungsod. Halos kasya lamang doon ng isang lumang kama, isang plastik na kabinet, isang bentinador na maingay umikot at isang maliit na mesa na may ibabaw na gas-gas-gas na sa tagal ng gamit. Sa sulok, may isang termos ng mainit na tubig at isang lumang tasa na may bitak sa gilid, ngunit maingat pa rin niyang ginagamit araw-araw. Sanay si Gavino sa ganitong buhay. Tahimik, simple, hindi marangya, malayo sa anumang magpapaalala sa dati niyang kinagisnang kaginhawaan. Umupo siya sa gilid ng kama at bahagyang napahawak sa dibdib nang sumagi na naman sa isip niya ang mahabang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa katahimikan. Ilang taon na rin mula nang talikuran niya ang apelidong kinagigiliwan noon ng lipunan. Ilang taon na rin mula nang piliin niyang mawala sa paningin ng sariling pamilya, lalo na ng anak niyang si Dorian. Hindi dahil wala siyang pagmamahal, kabaligtaran noon. Sobra pa nga. Mumit sa isang tahanang unti-unting naging malamig dahil sa paglalaban ng prinsipyo at ambisyon, may mga sugat na kahit tahimik, hindi basta naghihilom. Huminga siya ng malalim at tumayo. Panibagong araw na naman, Gavino. Mahina niyang bulong sa sarili. At habang may lakas ka pa, may dapat kang gawin. Paglabas niya sa makitid na eskinita, bumungad sa kanya ang karaniwan ingay ng umaga. Busina ng jeep, sigaw ng mga tinderang nagbubukas ng pwesto, tahol ng aso at yabag ng mga taong nagmamadali sa trabaho. Sa kabila ng gulo, may sariling ritmo ang buhay sa lugar na iyon. Isang ritmong natutunan na niyang mahalin dahil totoo, payak at hindi mapagkunwari. Bago tumawid sa kanto, huminto siya sa karinderya ni Aling Belen, isang biyudang madaldal ngunit may gintong puso. "Manong Gavino," bati nito habang nagsasandok ng lugaw sa kaldero. "Maaga na naman kayo, tulad ng dati." "Oo, Belen," sagot niya sabay ngiti. "Isang maliit lang at dagdalan mo ng kaunting sabaw. Baka may batang maabutan mamaya." Napailing si Aling Belen pero may lambing ang muka. "Kayo talaga, kayo na nga halos kapusin, iisipin niyo pa ang iba." Kapag may kaunti kang maibibigay, mahinahon niyang tugon, mas magaang kainin ang sarili mong hapunan. Tumawa si Aling Belen. "Kung lahat ng tao dito kasing bait mo, baka kunti lang ang nag-aaway sa mundo." Hindi sumagot si Gavino. Ngumiti lamang siya at tinanggap ang lugaw. Alam niyang hindi niya kailangang ipagsigawan ng kabutihan, sapat nang may isang taong nakakakita. Matapos kumain, naglakad siya patungo sa maliit na tindahang pinagtatrabahuan niya ng ilang oras sa umaga. Isang lumang grocery na pinamamahalaan ni Mang Sento, dati niyang kakilala noong hindi pa ganito kasikip ang buhay. Bilang retiradong kahera noong kabataan niya sa ibang establisimento, kabisado pa rin ni Gavino ang pag-aayos ng resibo, pagbilang ng sukli at pakikitungo sa customer. Bagamat hindi na siya regular na empleyado at tumutulong lamang paminsan-minsan kapalit ng kaunting sweldo, maaasahan pa rin siya roon. "Manong Gavino, kayo na muna sa counter sandali," sabi ni Mang Sento habang may binubuhat na kahon. "Yung anak ko hindi pa dumarating." "Sige," sagot niya. "Basta wag mong kakalimutang magpahinga, hindi na pang binata ang likod mo." "Nako, kayo nga ang mas matanda sa akin pero mas matino pa mag-isip," sagot ni Mang Sento at kapwa silang napangiti. Sa loob ng grocery, may ilang suki na agad sumulubong kay Gavino. Si Aling Narda na laging bumibili ng sardinas at noodles para sa mga apo. Si Tonton, isang delivery helper na sakto lang lagi ang sahod pero masayahin. At si Baby Lynn, isang batang ina na madalas nagkukulang sa budget. "Manong," pabulong na sabi ni Baby Lynn habang inilalapag ang gatas sa counter. "Kulang ako ng 12, sa susunod na araw ko na po pwedeng bayaran." Tumingin siya sa pagod nitong mukha, sa pawis sa noo at sa batang karga-karga nito na halos nakapikit pa sa antok. "Sige," mahinahon niyang sabi. "Isulat ko na lang muna, pero wag mong sasanayin ha." "Salamat po, hindi ko po malilimutan." "Ang mas mahalaga," tugon niya, "alagaan mo nung mabuti ang anak mo." Ganyan ang umaga ni Gavino. Hindi ang grande, hindi dramatiko sa panlabas na tingin,
Ngunit punong-puno ng maliliit na sandali ng pagkatao. Sa bawat barya, sa bawat resibo, sa bawat maikling usapan, para bang muli niyang natatagpuan ang isang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya ng malamig na karangyaan. Gulit sa kabilang dulo ng lungsod, ibang umaga ang sumasalubong kay Leandro Valenia. Maaga pa lamang ay gising na siya, nakatayo sa harap ng maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at semento. Nagbubuhos siya ng tubig sa timba habang pinipilit alisin ang antok sa mata. Sa loob, naririnig niya ang mahinang ubo ng inang si Corina at ang kaluskos ng kapatid niyang si Miko na naghahanda para sa eskwela. "Kuya," tawag ni Miko mula sa loob, "may baon pa ba ako mamaya?" Napapikit si Leandro ng saglit. Kapos na naman, pero hindi pwedeng ipakita ang panghihina. "Meron," mabilis niyang sagot. "Huwag kang mag-alala." Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang inang nakaupo sa lumang upuan, minamasahe ang namamagang tuhod. "Anak," sabi ni Corina, "huwag mong ubusin ang sarili mo sa trabaho. Namumutla ka na." "Ako pa ba, ma?" Pilit niyang minitian ito habang nagsasali ng kape sa tasa. "Kaya ko to, konting tiis pa. Basta mairaos lang natin si Miko." "Hindi lang si Miko ang dapat mong isipin," sagot ni Corina. May halong awa ang boses. "May sarili ka ring buhay." Bahagyang natigilan si Leandro. Sarili? Matagal na niyang isinantabi ang salitang iyon. Mula nang amatay ang ama nila at siya ang napilitang tumayong haligi ng bahay, natuto siyang sukatin ang sarili sa bilang ng bills na kaya niyang bayaran, sa dami ng overtime na kaya niyang pasanin, at sa dami ng sakit ng loob na kaya niyang lunukin. "Sa ibang araw na yung sarili," mahina niyang sabi. "Sa ngayon, trabaho muna." Suot ang plansyadong uniforme ng fast food chain, umalis siya nang hindi man lang nauubos ang kape. Sa biyahe pa lamang, nakaayos na sa isip niya ang listahan ng mga kailangang gawin: inventory check, shift scheduling, customer complaints, late na supplier, at ang laging nakataas na kilay ng area supervisor nilang si Maribel Swansing. Pagdating sa branch, sunod-sunod agad ang utos. "Jessa, ayusin mo ang flute mo sa cashier. Kahapon may kulang na 20. "Opo, Sir Leandro," sagot ni Jessa Almazan, isang dalagang masikap ngulit madaling kabahan. "Talia, huwag puro kwento sa crew area. Bilisan mo sa dining." "Opo," sagot ni Talia Mendiola kahit halatang napipikon. "Bong!" sigaw ni Leandro patungo sa kusina. "Nasa na yung pangalawang batch ng manok? Ang tagal." Mula sa likod sumigaw si Bong Letran, ang mainitin ng ulong kusinero. "Sir, kulang tayo sa stock. Kanina ko pa sinasabi sa inyo." "Huwag mo kong pabalikin sa supplier issue ngayon," putol ni Leandro. "Gawan mo ng paraan." Sa likod ng pagiging istrikto ni Leandro ay may pagod na hindi na maitago. Ramdam iyon ng buong branch. Kapag siya ang naka-duty, parang mas mabigat ang hangin. Mas maingat magsalita ang mga crew. Mas tahimik ang mga tawa. Mas kabado ang mga bagitong tauhan. Hindi siya ipinanganak na ganoon. Noon, mabait siya, matulungin, marunong ngumiti kahit hirap. Ngunit ang gutom, pagkakautang at takot na mawalan ng trabaho ay may kakaibang paraan ng pagdurog sa kabaitan ng tao. Hindi yun nangyayari isang araw lang, paunti-unti. Hanggang sa isang umaga, magigising ka na lamang na mas mabilis ka ng magalit kaysa maawa. Habang inaayos ang sales report sa manager's desk, biglang pumasok si Maribel Swansing. Makinis ang buhok, matalim ang lipstick, at mas matalim pa ang tingin. "Leandro," malamig nitong sabi, "nakuha ko ang preliminary audit. Mababa ang customer satisfaction nyo noong nakaraang linggo." "Ma'am, inaayos ko na po." "Inaayos?" putol nito. "Iyan lagi ang sabi mo, pero puro problema pa rin. Kung hindi mo kayang kontrolin ang branch, maraming may gustong pumalit sa posisyon mo." Nanigas ang panga ni Leandro. "Hindi po ako nagpapabaya." "Then prove it," sabi ni Maribel, lumalapit pa. "I want this branch looking disciplined. Walang palpak, walang kahina-hinang tao na basta nakakapasok at nakakaabala sa customers. Naintindihan mo ba?" "Opo, ma'am." "Good. Dahil kung bumagsak ito sa susunod na audit, hindi lang pangalan mo ang mawawala, baka pati kabuhayan nyo sa bahay."
Pagkaalis ng babae, ilang segundo ring hindi gumalaw si Leandro. Mahigpit ang hawak niya sa ballpen hanggang halos mabali iyon sa kamay niya. May mga salitang hindi kailangang isigaw para manakit. At iyon ang specialty ni Maribel. Sa labas ng office, napansin ni Jessa ang paninigas ng mukha ng manager nila. "Sir, okay lang po kayo?" Maingat nitong tanong. Tumanggo si Leandro pero hindi tumingin. "Trabaho lang, balik ka na sa pwesto mo." "Opo." Ngunit sa simpleng sagot na iyon, may kung anong kirot na naiiwan sa hangin. Ramdam ni Jessa na may dinadala ang manager nila na mas mabigat kaysa sa reports at customer complaints. Hindi nga lang iyon dahilan para maging mabagsik sa lahat. Bandang hapon, habang bahagyang lumuliwag ang pila sa fast food, dumaan sa gilid ng establishmento si Gavino. Hindi pa siya papasok. Hindi pa iyon ang araw ng banggaan. Sandali lamang siyang huminto sa tapat ng bintana gaya ng karaniwan niyang ginagawa kapag gusto niyang magpahinga sa paglalakad. Sa kabilang side ng salamin, abalang-abala ang mga crew. Si Talia ay may bitbit na tray. Si Bong ay sumisigaw ng order mula sa kusina. Si Jessa ay nungingiti sa isang bata sa counter kahit halatang pagod na. At sa gitna ng lahat, si Leandro ay nakatayo, nakakunot ang noo, parang may pasaning hindi niya mailapag. Hindi kilala ni Gavino ang binata. Hindi rin kilala ni Leandro ang matandang nasa labas. Ngunit sa maikling saglit na iyon, parang may pahiwatig na ang tadhana na magtatagpo ang dalawang buhay na magkalayo ang daan at sa oras na mangyari iyon, wala nang mananatiling pareho. Lumakad muli si Gavino palayo, bitbit ang supot na may tinapay na balak niyang ibigay kina Nemo at Ira mamayang gabi. Sa likod niya, umalingaw-ngaw ang mahinang busina, ang tawanan ng ilang estudyante at ang ugong ng lungsod na hindi kailanmang tumitigil. Sa harap niya, wala pa siyang idea na ang simpleng buhay na pilit niyang pinananapiling tahimik ay malapit ng mabasag. At sa loob ng fast food branch, si Leandro ay muling tumingala sa orasan. Hindi alam na ang kinakatakutan niyang pagbagsak ay hindi manggagaling sa audit, sa inventory, o sa galit ni Maribel, kundi sa isang araw na sisira sa yabang niyang matagal nang ipinapatong sa sariling sugat. Kinabukasan matapos ang tila ordinaryong araw na dumaan lamang si Gavino sa tapat ng fast food branch, mas mabigat ang gising ng umaga para kay Leandro Valleña. Hindi dahil may bago na namang problema sa tindahan, kundi dahil may mga umaga ang tao ay ginigising hindi ng alarm clock, kundi ng mga alaala na ayaw ng patahimikin. Madalas niyang itago iyon sa pagmamadali, sa init ng ulo, sa mga utos na mabilis at matalas. Ngunit sa kaibuturan niya, may isang pangyayari mula sa nakaraan na hindi kailanmang tuluyang nawala. Sa tuwing may nakikita siyang gusgusin customer, sa tuwing may kahina-hinalang kilo sa loob ng branch, sa tuwing may tray na naiiwan at may nagtatangkang lumapit dito, bumabalik sa kanya ang parehong kahihiyan na unang sumira sa tiwala niya sa sarili. Taon na ang nakalipas, crew pa lamang siya noon, payat, tahimik at halos hindi makatingin ng diretso sa customers sa sobrang hiya. Nasa unang 6 na buwan pa lamang siya sa trabaho nang nagkaroon ng malaking insidente sa branch. Isang lalaking naka-jacket at cap ang naiwang galit na galit matapos mawala ang wallet nito sa dining area. Hindi nagtagal, may isa pang customer na nagsabing nawawala ang cellphone. Nagkagulo, pinalak ang pinto, pinagmasdan ang CCTV at sa gitna ng lahat, si Leandro ang pinakamadaling napagbintangan dahil siya ang huling naglinis sa bahaging pinanggalingan ng reklamo. "Sir, hindi ako kumuha." Nanginginig pang niyang sabi noon sa dating branch manager habang lahat ng kasamahan niya ay nakatingin. "Wala akong pakialam kung kinuha mo o hindi." Malamig na sagot ng manager. Sa paningin ng mga customer, branch natin ng may sabit at ikaw ang huling nakita roon. "Pero hindi po pwedeng ako agad." Tumahimik ka, Leandro. Kung gusto mong hindi ka mawalan ng trabaho, magpasalamat ka at suspension lang ito. 3 araw siyang nasuspinde. 3 araw na walang bayad. 3 araw na umuwi siyang nakatungo. Habang ang nanay niya noon ay nanghihina sa trangkaso at si Miko ay kailangan ng pambayad sa school project. Pagbalik niya sa trabaho, saka lumabas sa follow-up check na ang tunay na kumuha ay isang teenage customer na nahuli sa labas ng mall.
Hindi man lang siya hininga ng tawad ng mga nakatataas. Wari bang wala lang, na para bang ang kahihiyang ipinasuot sa kanya ay simpleng uniforme lamang na pwedeng palitan kinabukasan. Ngunit mula noon, may bahagi ng pagkatao ni Leandro ang tumigas. Kapag hindi ka mahigpit, minsan niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kanilang bahay ng gabing iyon. Ikaw ang dudurugin. At sa pagdaan ng mga taon, ang pangakong iyon sa sarili ang unti-unting naging lason sa ugali niya. Hindi niya napansin kung kailan nagsimulang mauna ang pagdududa kaysa pag-unawa. Hindi niya napansin kung kailan naging natural sa kanya ang magsalita na parang laging may kaaway. Ang alam lang niya, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay mas kailangan niyang maging matigas para manatiling nakatayo. Ngunit hindi lang nakaraan ang nagpapabigat sa kanya. Kasalukuyan rin. Pagdating niya sa fast food branch ng umagang iyon, nadatnan niyang nakataas na naman ang boses ni Bong sa kusina. "Sir, inuulit ko, may problema sa freezer," sigaw ni Bong Letran habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kanina pa hindi stable ang lamig, yung ibang stock baka masira. Mabilis na napalingon si Leandro. "Tinawagan mo ba ang maintenance?" "Oo, pero sabi mamayang tanghali pa raw sila makakarating." Nagdiin ang panga ni Leandro. "Mamayang tanghali? Paano kung mapanis ang manok? Paano kung may magreklamo?" "Eh di hindi ko nakasalanan yun, sir," sagot ni Bong, bahagyang padabog. "Hindi naman ako ang may hawak ng supplier at repair." Hindi sumagot si Leandro agad, ngunit ang paraan ng paghinga niya, malalim, mabigat, pilit kinukontrol, ay sapat ng senyales sa buong kusina na delikado ang timpla ng araw. Sa cashier, si Jessa Almazan ay tahimik na nagbibilang ng sukli habang sinisilip sa manager nila. Nakikita niyang halos hindi makaupo ito sa opisina, laging palabas-pasok, laging may hinahanap na problema bago pa ito lumaki. "Talia," mahina niyang bulong sa kapwa crew habang walang customer sa harap nila. "Parang mas galit si Sir ngayon." Tumingin si Talia Mendiola sa direksyon ng office at bahagyang napasimangot. "Kasi naman si Ma'am Maribel daw pupunta ulit. Kapag nandito yun parang lahat tayo sasabog." "Ako nga kinakabahan kahit wala pa siya," sabi ni Jessa. "Ang totoo?" bulong ni Talia habang pinupunasan ang tray. "Nakakaawa rin si Sir minsan, kaso kapag natataranta siya, tayo ang nasasalo." Hindi pa natatapos ang usapan nila nang marinig nila ang tunog ng takon sa tile. Dumating si Maribel Swangsing, suot ang mahigpit na blouse, hawak ang tablet at taglay ang ekspresyong parang laging may hinuhusgahan. "Leandro," tawag niya, hindi man lang tumitingin sa ibang empleyado. "Office, now!" Agad sumunod si Leandro. Sa loob ng maliit na opisina, inilapag ni Maribel ang tablet sa mesa ng may diin. "May paparating na executive spot check sa region na ito," diretso nitong sabi. Hindi pa ibinibigay ang eksaktong branch, pero malaki ang posibilidad na isa kayo sa mapuntahan. Napatayo ng tuwid si Leandro. "Kailan po?" "Anytime this week o baka ngayong araw. Hindi mo kailangan ng eksaktong oras para maghanda. Dapat handa ka na palagi." "Opo, ma'am." "In that case," malamig nitong dagdag, "wala akong gustong marinig na palusot. Ayusin mo ang freezer issue, ayusin mo ang delayed deliveries, ayusin mo ang dining area, at higit sa lahat, siguraduhin mong walang kahit anong makasisira sa image ng branch." "Ginagawa ko naman po ang lahat." Biglang sumandal si Maribel sa upuan at pinagmasdan siya na parang sinusukat ang tibay niya. "Leandro, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang mga taong tulad mo isang mali lang ang katapat para maibalik sa wala." Nalaki ang mga mata niya, ngunit hindi siya nakasagot agad. Maribel smirked. "Maswerte kang naaabot ang posisyong yan kahit wala kang backer, wala kang apelyido at wala kang pera. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magpapalusot, magpapakastrikto ako. Kapag may kahina-hinalang customer, bantayan. Kapag may gusot sa dining, aksyonan. Huwag kang magpakahinang manager." "Hindi po ako mahina," mahinang sagot ni Leandro.
Then stop acting like one. Paglabas ni Maribel, tila mas sumikip ang hangin sa opisina. Matagal na nakatungo si Leandro, nakapatong ang magkabilang kamay sa mesa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ibalibag ang tablet, gusto niyang amining pagod na siya. Ngunit hindi niya magawa. May bahay siyang inuuwian, may ina siyang kailangang bilhan ng gamot, may kapatid siyang umaasang makatapos sa pag-aaral. Para sa mga taong tulad niya, ang kahinaan ay luho. Samantala, sa ibang dulo ng lungsod, si Gavino ay nasa kanyang inuupahang kwarto, tahimik na nagkukumpuni ng lumang butones sa manggas ng kanyang polo. Wala siyang ideya na sa fast food branch na madalas niyang daanan, unti-unti nang naiipon ang tensyong magdadala sa kanya roon sa maling oras at sa tamang dahilan. Gayunpaman, ang totoo'y hindi gaanong simple ang mundo ni Gavino tulad ng iniisip ng mga tao sa paligid niya. Sa loob ng lumang kabinete, maingat na nakatupi ang isang kahon ng mga bagay na matagal na niyang hindi halos binubuksan. Isang antigong relo, ilang litrato, at isang sulat na napunit na sa tagal. Sa isa sa mga larawan, makikita ang isang mas batang Gavino na nakabarong, katabi ang isang binatilyong si Dorian. Mahaba pa ang buhok noon, matigas na ang mga mata kahit bata pa. Iyon ang panahon na hindi pa wasak ang pagitan nila. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang lumaki ang negosyo ng pamilya. Habang si Dorian ay mas lalong nahuhumaling sa pagpapalawak ng kumpanya, mas lalong nanindigan si Gavino na ang negosyo ay hindi dapat binubuo sa takot at pagyurak sa maliliit na tao. Dumating ang mga pagtatalunan. Unay mahahaba at malamig. Kalaunan ay maiksi, ngulit mas masakit. Hanggang isang gabi, sa gitna ng hapagkainan ng malaking bahay, tuluyan nang nabasag ang paggalang ng isa't isa. "Hindi mo naiintindihan ang panahon ngayon, Tay," mariing sabi noon ni Dorian. Nasa huling bahagi pa lamang ng kanyang 20s, ngunit puno na ng kumpiyansa. "Hindi sapat ang kabaitan para palakihin ang kumpanya." "At hindi sapat ang kita," sagot ni Gavino, "kung bawat piso ay may kapalit na dignidad ng tao." "Emosyon ang pinapairal mo. At ikaw naman, kapalalaon." Nagpanting ang tenga ni Dorian noon. "Kung ganun ang tingin mo sa paraan ko, baka mas mabuti pang huwag ka nang makialam sa pinaghihirapan ko." Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumayo si Gavino, kinuha ang kanyang susi at walang dalang galit sa boses ng magsalita. "Kapag dumating ang araw na makilala mo ang halaga ng isang taong walang maipagyayabang kundi dangal, saka mo ako hanapin." At umalis siya. Hindi iyon simpleng tampuhan ng mag-ama. Iyon ang lamat na umabot ng maraming taon. Ngulit kahit lumayo si Gavino, hindi siya tuluyang nawala sa isip ni Dorian. Sa kasalukuyan, si Dorian Salcedo ngayon ay isa ng kilalang milyonaryong operations director ng fast food empire na hawak ng kanilang pamilya, ay hindi nawawalan ng paraan upang alamin kung buhay, maayos at ligtas pa ang kanyang ama. Hindi siya lumalapit ng direkta, hindi siya sumusulpot sa harap ni Gavino. Sa halip, palihim siyang nag-iiwan ng mata at tainga sa iba't ibang sulok ng lungsod. "Sir," sabi minsan ng kanyang matakat na executive assistant na si Celine Prado habang iniaabot ang folder. "May update po. Nakita raw ulit si Mr. Gavino malapit sa Old District, same area, naglalakad mag-isa." Matagal tumitig si Dorian sa report. Mukha bang may sakit? Ayon sa nagmasid, mabagal maglakad pero mukhang maayos naman. May nakakaalalay ba sa kanya? Wala po, pero may ilang tindera raw doon na kilala siya at nirerespeto. Napabuntong hininga si Dorian. Hindi pa rin niya ako haharapin. "Sir, gusto niyo po bang ipasundo natin, kahit discreetly?" Mabilis siyang umiling. "Hindi, ayokong pilitin siya. Hindi karapatan ko yun hanggat hindi niya pinipili." Tahimik si Celine. Sa mga sandaling gaya nito, hindi ang milyonaryong direktor ang nakikita niya, kundi isang anak na kahit napapaligiran ng kapangyarihan ay hindi mabili ang kapatawaran ng sariling ama. Sa araw ding iyon, habang iniisip ni Dorian ang susunod niyang unannounced branch visit, lalo namang lumalala ang kalagayan sa branch ni Leandro. Bukod sa freezer na hindi pa rin naayos, tumawag ang supplier para sabihing madidelay ang delivery ng ilang key items. Kulang ang gravy mix,
Kulang ang soft drink syrup. Kulang ang isang batch ng buns para sa combo meals. Para sa isang ordinaryong customer, simpleng abala lang iyon. Ngunit para sa branch manager na nakatuntong sa manipis na yelo, bawat kakulangan ay parang biyak sa pundasyon ng kanyang kinatatayuan. Dagdag pa rito, dumating si Aling Verna, isang regular na customer na maingay kapag hindi nasusunod ang gusto. "Manager!" sigaw nito sa counter, hawak ang resibo. 20 minuto na ang order ko, magmamadali ako. Agad lumapit si Leandro. "Pasensya na po ma'am, inaayos na po." "Ayokong marinig ang inaayos," putol ni Aling Verna. "Palagi na lang ganyan dito, kaya kayo nirereklamo." Naramdaman ni Jessa ang biglang paglamig ng mukha ng manager niya. Alam niyang pilit lang nitong lulunok ang sagot. "Free meal po for the delay, ma'am." Alok niya agad, pilit pinapakalma ang sitwasyon. "Dapat lang," iritadong sagot ng babae. Pagkaalis nito, napasandal si Leandro sa counter ng saglit. Hindi iyon napansin ng karamihan, pero nakita ni Jessa. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, parang may sandaling nawala ang tigas ng mukha ng manager nila at lumitaw isang taong halos mabasag na. "Sir," mahina niyang sabi. "Anong kailangan mo?" Mabilis na tugon ni Leandro, bumabalik agad ang pader sa boses. "Wala po. Sasabihin ko lang sana na okay lang po, kakayanin natin." Hindi siya sumagot. Mulit sa loob niya, may kung anong kumirot sa simpleng salitang iyon. Kakayanin. Gaano pa ba katagal niyang sasabihin sa sariling kakayanin kahit kitang-kita ng unti-unti na siyang kinakain ng bigat ng lahat? Bandang hapon, muling sumilip siya sa salamin ng branch. Sa labas, karaniwang ang daloy ng mga tao. May matatandang naglalakad ng mabagal, may mga batang pauwi, may delivery riders na humihinto saglit. Isang normal na lungsod sa paningin ng sinuman. Ngulit sa ilalim ng ordinaryong araw na iyon, may mga puwersang papalapit na hindi pa niya alam. Sa isang panig, si Gavino, ang matandang piniling mamuhay ng payak upang takasan ang yabang at malamig na mundo na minsan niyang kinalakan. Sa kabila, si Dorian, ang anak na milyonaryo na patuloy na naghahanap ng pagkakataong itama ang matagal nang nasira. At sa gitna, si Leandro, isang lalaking hindi naman isinilang na masama, ngunit unti-unting nababaluktot ng takot, kahihiyan at pagnanais na huwag ng muling yurakan. Habang papalubog ang araw, dumating ang mensaheng tuluyang nagpabilis sa tibok ng puso ni Leandro. "Confirmed," sabi ni Maribel sa tawag, malamig at walang pag-aalinlangan. "May executive inspection sa area bukas. Hindi ko alam kung anong branch ang unang pupuntahan, kaya kung ako sa'yo, huwag kang magkakamali." Pagkababa ng tawag, natigilan siya. Bukas, hindi niya alam na ang kinatatakutan niyang inspeksyon ay hindi lang pagsusuri sa branch. Pagsusuri rin iyon sa klase ng taong unti-unti nang nagiging siya. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan ang dating ni Leandro Valleña sa branch. Halos wala pang sikat ang araw nang binuksan niya ang pinto ng fast food chain, bitbit sariling kaba na tila nakapatong sa dibdib niya mula pa kagabi. Ang salitang binitiwan ni Maribel sa tawag na executive inspection bukas ay paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Hindi niya alam kung anong oras, hindi niya alam kung sino ang darating, pero sapat na ang posibilidad na iyon upang lubusan siyang hindi patulugin. Pagpasok pa lang niya, dumiretso agad siya sa kusina. "Bong, kumusta yung freezer?" bungad niya. Nilingon siya ni Bong Letran, halatang kulang din sa tulog. Gumana na ng kaunti matapos silipin ng maintenance, pero sabi nila pansamantala lang, kailangan pang palitan ng isang piyesa. "Pansamantala," ulit ni Leandro, mariing napabuntong hininga. "Sa araw pa talaga na may posibleng inspeksyon." "Hindi ko nakontrolado yun, sir," sagot ni Bong, mas maingat ang tono kaysa dati. "Babantayan ko na lang ang stocks." Tumango si Leandro ngunit hindi lumuwag ang mukha niya. Pagkatapos ay agad siyang lumipat sa dining area kung saan naroon na si Talia inaayos sa mga silya. "Talia, siguraduhin mong malinis ang bawat mesa, kahit ilalim, kahit gilid, walang tapon, walang mumo." "Opo sir," sagot ni Talia, mabilis ang galaw. "Jessa," tawag niya sa counter. "Opo sir," sagot agad ni Jessa Almazan habang nag-aayos ng barya sa kaha. "Double check ang resibo sa bawat order, walang kulang, walang mali, at bantayan mo ang mga iniwang tray. Kapag may customer na lumapit sa hindi kanila, sabihin mo agad sa akin." Bahagyang natigilan si Jessa sa huling bilin. "Sir, baka naman po nagliligpit lang." "Sinabi ko sabihin mo agad sa akin." Mas matigas ang boses niya kaysa kailangan. Napatango na lamang si Jessa.
Opo, sa totoo lang, maging si Leandro ay alam na sumusobra na siya. Naririnig niya ang sarili niyang boses, matalas, mapagduda, pagalit. Ngunit sa isip niya, mas mabuti nang mapagkamalang sobrang higpit kaysa mahuli na naman siyang kumpante. Hindi niya na kayang muling mapahiya, hindi niya na kayang mawala ang lahat dahil sa isang pagkakulang. Bandang 9:00, nagsimula nang dumami ang customer. May mga estudyante, mga empleyadong nagmamadaling bumili ng almusal. May mga magulang na may kasamang mga bata. Tuloy-tuloy ang orders, tuloy-tuloy ang sigaw ng kitchen, tuloy-tuloy ang pagtakbo ng oras. Sa kalagitnaan ng umaga, sumilip si Maribel Swansing. Hindi siya nagtagal, ngunit sapat ang presensya niya para muling sumikip ang hangin sa branch. Remember, Leandro? Malamig niyang sabi habang nakatayo sa gilid ng counter. Isang eksena lang. Isang mali lang, pwede kang tapusin. Wala pong magiging problema, sagot ni Leandro kahit nanunuyo ang lalamunan niya. Maribel glanced around the store then smirked. I hope so. Because people in high positions notice everything. Pagkaalis nito, pakiramdam ni Leandro ay mas lalo siyang nakatayo sa bingit. Sa bawat customer na pumapasok, parang sinusukat niya agad kung magiging problema ba ito. Sa bawat order slip, para bang may kasamang bantang mawawasak ang araw niya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Gavino Salcedo ay naglalakad ng mabagal sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang lumang supot na may lamang kaunting tinapay at barya. Kagabi, naabutan niya sina Nemo at Ira sa tapat ng iskinita at naibigay ang tinapay na dala niya. Ngunit ngayong araw, gusto sana niyang bumili ng mas maayos na pagkain. Minsan lang siyang may ekstrang kaunti mula sa tinulong niya sa grocery ni Mang Sento. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang 3 batang matagal na niyang tinutulungan paminsan-minsan. Manong Gavino, sigaw ni Nemo. Payat ngunit laging masigla. May trabaho ba kayo ngayon? Kaunti lang, sagot ni Gavino. Ngumingiti. Bakit gutom na naman ba kayo? Nagkamot ng ulo si Punto, mas tahimik sa 3. Hindi pa po kami nakakakain ng maayos simula kagabi. Napatingin si Gavino sa kanilang mga mukha. Nasanay na siya sa gutom na hindi umiiyak. Yung gutom na tahimik lang pero kitang-kita sa mata ng bata. Hintayin niyo ako mamaya sa may waiting shed, sabi niya. Bibilhan ko kayo ng mainit. Talaga po? Tanong ni Ira. Sabay ningning ng mga mata. Oo, sabi niya. Pero dahan-dahan kayo, huwag kayong magtatagbuhan sa kalsada. Tumawa ang mga bata at nagsipagtagbuhan palayo, ngunit sinunod niyang bilin na lumayo muna sa daan. Habang pinagmamasdan sila, may malungkot na lambing sa mga mata ni Gavino. Marami na siyang nawala sa buhay niya. Ngunit sa bawat batang napapakain niya, kahit sandali, pakiramdam niya ay may naibabalik ang mundo sa kanya. Pagsapit ng tanghali, masikip na ang fast food branch. Ito ang pinakamabigat na oras ng araw. Nag-uunahan ang orders, naghahalo ang amoy ng mantika, gravy at pawis, at halos hindi na marinig ang sariling isip sa dami ng boses. Order 134, sigaw ng buong sa kusina. Isa pang bucket meal sa counter, sigaw naman ni Talia. Sir, kulang po ng isang drinks cup. Tawag ni Jessa. Lalong bumilis ang tibok ng dugo ni Leandro. Nakikita niyang may ilang customer ang nagrereklamo sa tagal. May isang tray na hindi pa kinukuha sa claim area. May bata sa sulok na umiiyak. May 2 estudyanteng malakas tumawa habang naghihintay. At sa lahat ng yon, pakiramdam niya ay anumang saglit may babagsak na kapahamakan. Sa mismong oras ding yon, pumasok si Gavino sa branch. Walang nakapangsin agad sa kanya. Isa lamang siyang payat na matandang lalaki na simple ang polo at may lumang tsinelas. Tahimik siyang pumila, inilabas ang maingat na tinuping perang pabel sa bulsa at nang makarating sa counter ay mahinahon siyang nagsalita. Anak, ano ang pinakamurang combo meal ninyo na may kanin? Napatingin si Jessa sa kanya at bahagyang ngumiti. Meron po tay, ito po. Itinuro niya ang item sa menu board. Kasya po ang dala nyo. Sige, sabi ni Gavino, iyan na lang. Pakibalot sana ng maayos. Opo, sabi ni Jessa, saka tinanggap ang bayad at iniabot ang resibo. Hintayin niyo lang po doon, tay. Tumanggo si Gavino at lumipat sa gilid ng claim area. Mahigpit ang hawak sa resibo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha niya ang pagkain. Isang simpleng combo meal, ang mainit pa ang kanin at maayos ang pagkakabalot. Hindi niya iyon balak kainin doon. Dadalhin niya iyon kina Nemo, Ira at Punto sa waiting shed na pinangako niya. Gulit dahil puno ang paligid at kailangan niyang ayusin muna ang hawak niya. Pansamantala niyang inilapag ang supot sa tree stand sa gilid habang hinahanap ang panyo sa bulsa. Sa mismong sandaling iyon, may isa pang tray na naiwan sa kabilang side ng area. Order ng customer na tumayo muna upang sumagot ng tawag sa telepono. Mula sa kinaroroonan ni Leandro, ang natanaw niya ay isang matandang lalaki malapit sa claim area. 2 tray sa magkalapit na pwesto at isang kamay na tila lumalapit sa hindi malinaw kung alin. At dahil ang isip niya ay nakabihag na ng takot at pagdududa, hindi na siya naghintay ng paliwanag. Mabilis siyang lumapit. Hoy!
Malakas niyang sigaw, dahilan upang mapalingon ang ilang customer. Anong ginagawa mo yan? Nagulat si Gavino at napalingon. Ha? Anak, kinuha ko lang ang... Huwag kang magsinungaling, putol ni Leandro sabay turo sa tray area. Kanina ka pa ba nagmamasid? Akala mo hindi kita napapansin? Natahimik ang paligid sa bahaging iyon. Maging si Jessa ay napahawak sa counter, agad nakilala si matanda. Siya ang customer na binintahan niya. Kita niyang hawak pa nito ang resibo. Sir, mahinang sabi ni Jessa ngunit nalunod agad iyon sa mas matapang na boses ni Leandro. Magnanakaw ka ba? Sigaw niya kay Gavino. Pati pagkain ng iba papatusin mo? Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya agad nakasagot, hindi dahil wala siyang maipaliwanag, kundi dahil sa bigat ng paratang na ibinato sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Hindi akin ugali ang magnakaw. Mahinahon ngunit nanginginig niyang sabi, binili ko ang pagkain ko, may resibo ako. Resibo? Mapait na tawa ni Leandro. Ang dali namang gumawa ng kwento kapag nahuli. Sir, siya po yung... Mas malakas na sabi ni Jessa ngayon, ngumit muli siyang naputol. Jessa, tumahimik ka muna, sigaw ni Leandro hindi man lang tumitingin sa kanya. Napaurong si Jessa, nangingili ng luha sa mata. Si Talia naman ay natigilan sa hawak na basahan. Si Bong na sumilip sa kusina ay napakunot noo ngunit hindi agad nakalapit. Lahat sila nabigla sa bilis ng pagputok ng sitwasyon. Sa labas ng salamin ng branch, may ilang batang huminto sa pagtanaw. Kabilang doon sina Nemo at Ira na nakadaan malapit sa waiting shed at nakita si Gavino sa loob. Hindi man nila marinig ang bawat salita, kita nila ang pagturo, ang galit, ang kahihiyan. Manong Gavino, mahinong bulong ni Ira. Sa loob, pilit na inilalapit ni Gavino ang resibo sa manager. Anak, tignan mo, kakabayad ko lang. Ngunit sa puntong yun, hindi na resibo ang nakikita ni Leandro. Ang nakikita niya ay ang sarili niyang lumang kahihiyan, ang takot niyang maulit ang pagkakamali, ang banta ni Maribel, ang posibilidad ng inspeksyon, ang pagkakawasak ng lahat ng pinaghirapan niya. Sa isang nakakamatay na sandali, pinili niyang maniwala sa galit kesa katotohanan. Bigla niyang hinablot ang tray at inibagsak yun sa sahig. Napasinghap ang mga customer. Bumulsok ang kanin, tumilapsik ang ulam at kumalat ang sarsa sa tiles. Sir! Napasigaw si Talia, ngunit hindi pa roon natapos si Leandro. Sa sukdulang bulag na bugso ng init ng ulo, itinapak niya ang sapatos sa natapong pagkain. Isa, dalawa, parang tumigil ang oras. Ang tunog ng sapatos sa kanin at sarsa ay maliit lang, ngunit sa katahimikan ng branch, iyon ang naging pinakamalakas na tunog sa pandinig ng lahat. Hindi makapaniwala ang mga crew. Napatakip ng bibig si Jessa, napaiwas ng tingin ng isang mag-ina sa mesa. Sa labas, nakita ng mga bata ang ginawaong iyon at agad napaluha si Ira. Hindi sumigaw si Gavino. Hindi siya lumaban. Nakatayo lamang siya roon, bahagyang nakayuko. Hawak pa rin ang resibo sa nanginginig na daliri. Sa mukha niyang kulubot at payapa sana, unti-unting umukit ang isang uri ng sakit na mas mabigat kaysa gutom. Ang sakit ng kawalang dangal sa harap ng maraming mata. Ang pagkain, mahina niyang sabi, halos sa sarili lang. Para sana sa mga bata. Narinig iyon ni Jessa, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sir, binili niya po yan. Halos umiiyak na sigaw niya. Ako po ang nag-abot ng resibo. Binayaran niya po. Mabilis na napalingon si Leandro sa kanya. Ano? Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Mulit huli na ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng branch. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at maitim na slacks. Hindi agad siya nakilala ng karamihan, ngunit ang tindig niya ay sapat para mapansing hindi siya ordinaryong customer. Matangkad, maayos, tahimik ang mukha ngunit mabigat ang mga mata. Kasunod niya sa pinto ay si Celine Prado, hawak ang tablet at sa labas ay may isang sasakyang hindi pangkaraniwan para sa lugar. Dorian Salcedo. Naroon siya upang magsagawa ng biglaang inspeksyon sa ilang branches sa distrito. Tahimik sana siyang nakamasid mula sa labas, tinitingnan ang takbo ng serbisyo, ang asal ng staff, ang galaw ng manager. Ngunit sa halip na simpleng operasyon ang masaksihan, ang unang bumulaga sa kanya ay ang isang matandang lalaking nakatayo sa harap ng natapok na pagkain. At nang makita niya ng malinaw ang mukha nito, tila may kung anong huminto sa dibdib niya.
Hindi siya agad nakagalaw. Tay, napakababa ng bulong, ngunit sapat para marinig ni Celine sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Sir? Unti-unting nag-angat ng ulo si Gavino. Nagtagpo ang mga mata nilang mag-ama sa gitna ng branch na biglang naging napakaliit para sa dami ng bigat na bumuhos doon. Namutla si Dorian. Ang mukha niyang sanay sa pagpipigil ay parang nabitak sa isang iglap. Gulat, sakit, galit at panlulumong sabay-sabay sumiklab sa mga mata niya nang makita ang ama niyang matagal niyang hinahanap, nakatayo sa harap ng pagkain na dinurog ng yabang ng isang tauhan niya. Lumakad siya papasok. Mabagal ngunit matigas ang bawat hakbang. Lahat ng tao ay napaatras, hindi dahil may sinabi siya, kundi dahil sa bigat ng presensyang dala niya. Nakilala niya ni Maribel na kararating lamang muli sa pinto mula sa labas at agad namutla. Nakilala rin siya ni Leandro, huli na, ngulit malinaw. Sir Dorian, paus na sabi ni Maribel. Hindi siya pinansin nito. Tanging si Gavino lamang ang tinitingnan niya. Paglapit niya, tumigil siya sa harap ng matanda. Bahagyang nanginginig ang panga niya bago siya nagsalita. Hindi na bulong, kundi sapat para marinig ng buong branch. Tatay, parang binuhusan ng nagyeyelong tubig ang lahat ng naroon. Si Jessa ay napahawak sa dibdib, si Talia ay napaatras, si Bong ay napatitig na tila hindi makapaniwala. Si Maribel ay halos mawalan ng kulay at si Leandro, ang lalaking ilang segundo pa lang ang nakalipas ay nag-aakalang kontrolado niya ang lahat, ay biglang nagramdam na parabang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil sa isang igla, nalaman niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang matandang pinahiya niya sa harap ng lahat, ang matandang tinawag niyang magnanakaw, ang matandang tinapakan niya ang pagkain, ay ama ng mismong milyonaryong may kapangyarihang baguhin o wasakin ang life nilang lahat. Ang salitang binitiwan ni Dorian, "Tatay," Ay tila na natiling nakabitin sa hangin kahit tapos na itong marinig ng lahat. Sa loob ng ilang segundo, walang sino man ang gumalaw. Walang umubo. Walang nagsalita. Tanging ang mahinang ugong ng freezer sa kusina at ang tunog ng tray na unti-unting gumugulong sa sahig ang nagpapaalala na hindi tumigil ang mundo. Kahit parang huminto ang oras sa loob ng branch. Si Leandro Balenia ay nangigas sa kinatatayuan niya. Hindi niya agad naunawaan ang buong bigat ng nangyayari. Gumit sa paraan ng pagtitigig ni Dorian kay Gavino, sa halong pagpipigil, sakit at galit sa mga mata nito, wala ng puwang para sa pagdududa. Ang matandang pinahiya niya ay hindi basta customer, hindi basta mahirap na napagkamalan, hindi basta estrangherong napagbuntunan niya ng init ng ulo. Ama ito ng isa sa pinakamakapangyarihang taong konektado sa kumpanyang pinaglilingkuran niya. Sir Dorian, paus na sabi ni Maribel Swansing, pilit kumuha ng maayos na tono. Hindi po namin alam na. Mabilis siyang nilingon ni Dorian. Hindi malakas ang tingin nito. Hindi rin siya sumigaw. Ngulit sapat ang titig na iyon upang maputol ang susunod pang sasabihin ni Maribel. Para bang ang lahat ng pilit niyang kontrol sa branch ay biglang naging walang halaga sa iisang sulyap pa lamang ng lalaking matagal niyang sinusubukang impresyonin. Sa gitna ng katahimikan, si Gavino ang unang bahagyang gumalaw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay na may hawak na lukot na resibo. Hindi pa rin siya tumitingin kay Dorian ng diretsyo. Ang mga mata niya ay nasa sahig. Sa pagkain na ilang sandali pa lamang ang nakalilipas ay buo pa, mainit pa, at inilaan niya para sa mga batang naghihintay sa labas. Mabilis na lumapit si Dorian at yumuko. Hindi muna siya nagsalita. Pinulot niya ang natapong supot sa kainanat ang tray na nakatagilid. Pagkatapos, tulad ng isang taong gustong ibalik kahit kunting dangal sa sitwasyong hindi na maibabalik ng buo, marahan niyang inilayo sa pagkakadurog ang natitirang bahid ng pagkain sa sahig gamit ang panyo sa bulsa niya. Celine, mahinahon ngunit mabigat niyang sabi, "Isara muna ang front counter. Walang lalabas, walang aalis." "Opo sir,
Agad na tugon ni Celine Prado, sabay lapit sa counter upang kausapin ang mga crew at ilang customer. "Ma'am, sandali lang po," mahinahong sabi ni Celine kay Alin Verna at sa iba pang customer. "Aasikasuhin po namin ito. Lahat ng order ninyo ay ire-refund o re-replace. Pakiusap lang po, manatili muna kayong sandali." Dahil sa bigat ng presensya ni Dorian at sa kitang-kitang tensyon, wala nang nagreklamo. Maging ang mga maiingay kaninang customers ay natahimik. Ang iba ay nag-umpisang magbulbungan, ngunit walang may lakas ng loob na magsalita ng malakas. Sa labas ng salamin, nakatayo pa rin sina Nemo, Ira at Punto, litong-lito at nag-aala. Kita nila si Gavino sa loob. Kita nila ang lalaking mukhang mataas ang katungkulan na yumuko sa matanda. Hindi nila lubos maintindihan, pero ramdam nilang malaki ang nangyayari. Sa loob, tumayo si Dorian at humarap kay Gavino. "Tay," mahina niyang sabi muli, mas mahinahon ngayon. "Nasaktan ka ba?" Hindi agad sumagot si Gavino. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang mga mata niya ay hindi galit. Mas masakit pa roon. Pagod, tahimik, at may bakas ng lungkot na matagal nang hindi nawawala. "Hindi ito ang masakit, Dorian," sabi niya sa mahinang tinig. "Ang mas masakit, sa dami ng taon na lumipas, ganito pa rin pala ang tingin ng ilang tao sa kapwa." Napalunok si Dorian. Sa simpleng sagot na iyon, parang mas mabigat pa ang bumagsak sa kanya kaysa kung pinagsalitaan siya ng ama ng galit. Pagkatapos ay bahagya siyang tumuwid at humarap sa lahat. "Gusto kong marinig," kontrolado ang boses, "kung ano ang eksaktong nangyari. Lahat. Walang magsisinungaling." Nag-umpisa ang katahimikang puno ng takot. Si Leandro ay tila nawalan ng laway. Pilit siyang nagsalita. "Sir, ako po ang..." "Hindi ikaw ang unang sasalita," putol ni Dorian, malamig, mulit hindi sumisigaw. "Jessa." Napasinghap si Jessa Almazan nang narinig ang kanyang pangalan. Nanginginig ang mga daliri niyang hawak ang resibo copy sa counter, ngulit alam niyang ito ang sandaling hindi na siya pwedeng tumahimik. "Siya po ang customer na bumili ng combo meal, sir." Mabilis ngulit umiiyak niyang sabi, "Ako po mismo ang tumanggap ng bayad niya. Inabutan ko po siya ng resibo. Hindi po siya nagnanakaw. Nakita ko po." Gusto ko sanang sabihin agad pero napatingin siya kay Leandro. "Natakot po ako." Tumango si Dorian. "Talia." Lumapit si Talia Mendiola. Halatang kinakabahan ngunit pilit matatag. "Totoo po ang sabi ni Jessa, na andun po ako sa dining. Narinig ko po na sinubukan din niyang ipaliwanag na may resibo siya. Kaso mabilis pong uminit si Sir Leandro." Bong. Mula sa kusina, mabigat ang hakbang na lumapit si Bong Letran. "Hindi ko po nakita ang umpisa, sir, pero nakita ko po ang huli nung sumigaw si Sir Leandro at nung tinapakan niya po ang pagkain." Muling bumigat ang hangin sa branch. Dahan-dahang lumingon si Dorian kay Leandro. "At ikaw?" Si Leandro ay hindi agad nakapagsalita. Nanginginig ang panga niya at sa unang pagkakataon mula nang maging manager siya, wala siyang mahanap na depensa na sapat o kahit desenteng pikinggan. "Akala ko po," nagsimula siya, paos. "Akala ko po may kinukuha siyang hindi kanya. Akala ko po may magnanakaw na naman sa branch. Natakot po ako na may mangyaring gulo, lalo na't... Mariing tanong ni Dorian. Napatingin siya kay Maribel. Saglit na katahimikan, sapat iyon para mapansin ng lahat. Lalo na't, ulit ni Leandro, "Pinipilit po kaming magmukhang sobrang istrikto, lalo na't ilang araw na pong sinasabi sa akin na isang mali lang, tapos na ako. Hindi ko po iyon dahilan para sa ginawa ko, pero yun po ang totoo." Mabilis na sumingit si Maribel. "Sir Dorian, with all due respect, huwag niyo pong hayaang ilipat niya ang sisi." "Tumahimik ka muna, Maribel," putol ni Dorian, mas malamig kaysa kanina. Doon lamang tuluyang namutla si Maribel. Lumapit si Celine at mahinang nagsalita kay Dorian. "Sir, gusto niyo po bang kunin ko ang branch reports at audit logs?" Tumango si Dorian. "Lahat, inventory, disciplinary memos, complaint records, variance reports sa loob ng 6 na buwan." "Opo."
Sa loob lamang ng ilang minuto, tila nagbago ang buong atmosfera ng branch mula sa isang simpleng establishmento tungo sa lugar ng paglalantad ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Habang kinukuha ni Celine ang mga records sa opisina, hindi mapakali si Maribel. Halatang may gusto siyang pigilan, itago o unahan. Sir, baka po mas maigi kung sa main office na lang natin ito pag-usapan. Customers are watching. This is not appropriate. Mas hindi appropriate, tugon ni Dorian, ang mangyurak ng tao sa harap ng customers. Hindi na muling nakapagsalita si Maribel. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Celine dala ang ilang printouts at tablet records. Habang siya at si Dorian ay mabilis na sumusulyap sa mga dokumento, unti-unting lumilinaw ang mas malalim na kabulukan sa branch. Sir, sabi ni Celine habang itinuturo ang screen, may recurring inventory discrepancies. Laging naiipon sa branches under Ma'am Maribel's supervision. Kapag may kulang, automatic memo sa branch manager. Pero may pattern. Overstated deliveries, underreported spoilage at may supplier adjustments na hindi tumutugma. Biglang nag-angat ng mukha si Bong. Sir, kaya pala ang daming kulang. Akala namin palpak lang ang warehouse. Nagpatuloy si Celine at may ilang signed emergency approvals for temporary stock substitutions. Puro kay Ma'am Maribel nang gagaling, pero ang suppliers na nakalista ay iisa lang ang contact. Napasimangot si Dorian. Private contractor. Opo, at may financial overlap sa isang shell vendor. Tila biglang humina ang tuhod ni Maribel. Sir, hindi po ganun kadaling ipaliwanag yan. Corporate decisions po ang iba riyan. Corporate? Ulit ni Dorian. Titig na titig sa kanya. Wala kang kapangyarihang gumamit ng shell vendors nang walang approval mula sa head office. Sir, ginawa ko lang po ang kailangan para hindi magsara ang branches. Ginawa mo ang kailangan para manatili kang mukhang mahusay habang ipinapasa mo ang lahat ng pagkukulang sa mga branch managers na takot mawala ng trabaho. Tahimik na napayuko si Leandro. Hindi dahil nabawasan ang bigat ng kasalanan niya, hindi iyon mawawala, kundi dahil ngayon lang niya napagtatantuang gaano katagal siyang ginamit, tinakot at itinulak sa bingit ng taong ipinaglalaban niyang sundin. Ngulit hindi iyon naging dahilan para lumiit ang pananagutan niya. Humakbang si Dorian palapit kay Leandro. Leandro Valleña. Malinaw na sabi niya, sapat para marinig ng buong branch, hindi kita huhusgahan base lang sa takot mo. Huhusgahan kita sa pinili mong gawin gamit ang takot na yon. Napapikit si Leandro. May mga tao tayong pinagdadaanan. Pagpapatuloy ni Dorian. May kahirapan, may trauma, may pressure. Pero walang anuman doon ang nagbibigay sa iyo ng karapatang yurakan ang dangal ng kapwa. Lalo na ang isang matandang walang kalaban-laban. Opo sir, mahinang sagot ni Leandro. Wala po akong maipagdadahilan. Wala nga. Tahimik ang branch. Maging si Gavino ay nakatingin lamang, mabigat ngulit hindi mapanlait. Sa wakas, nagsalita siya. Dorian, agad na palingon ng anak niya. Huwag mong ibaba ang hatol mo dahil lang ako ang nasaktan, mahinang sabi ni Gavino. Pero huwag mo ring pairalin ang galit mo dahil anak kita. Napatigil si Dorian. Alam ng lahat na para sa isang amang katulad ni Gavino, ang mga salitang iyon ay hindi simpleng pakiusap. Ito ay paalala. Paalala sa prinsipyo na noon pa man ay pinagtatalunan na nilang mag-ama. Ang taong nagkamali, dagdag ni Gavino, tumitingin ngayon kay Leandro, dapat managot. Pero kung ang parusa ay puro paggibalang at walang pagkakataong matuto, pare-pareho tayong talo. Napanginig ang labi ni Leandro. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya inaasahan na ang mismong taong pinahiya niya ang magsasalita laban sa ganap na pagwawasak sa kanya. Ako po, nanginginig niyang sabi, hindi ko po alam kung paano ako hihingi ng tawad sa ginawa ko. Huwag ngayon sa salita. Tugon ni Gavino. Patunayan mo kung marunong ka pang maging tao. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Dorian at doon nagsimulang bumigat ang formal na hatol. Maribel Swansing, anya, effective immediately, suspended ka. Kukuha tayo ng full audit at legal review. Hindi ka papasok sa alinmang branch hanggang matapos ang investigasyon.
At kung mapatunayang totoo ang financial manipulation at coercion na ito, kasunod nito ang formal na kaso. Namutla si Maribel. "Sir, please." "Wala kang please para sa akin ngayon." Napaatras siya. Halos hindi makapaniwala na sa ilang minuto ay gumuho ang kontrol na taon niyang inalagaan. Pagkatapos ay humarap si Dorian kay Leandro. "Tinanggal ka si managerial position effective immediately." Napayuko si Leandro, ngunit hindi na siya tumutol. "Dadaan ka sa disciplinary hearing pero hindi kita agad tatanggalin sa kumpanya." Nag-angat siya ng tingin, nagulat. Hindi lamang siya ang nagulat, pati sina Jessa at Talia ay napatingin. "Hindi dahil kulang ang kasalanan mo," dagdag ni Dorian, "kundi dahil may isang tao rito na pinili ang mas mahirap na uri ng hustisya." Napalingon si Leandro kay Gavino. "Ilalagay ka sa community outreach program ng kumpanya habang nakapinbin ang final evaluation mo," sabi ni Dorian. "Hindi ka babalik sa posisyon, hindi ka hahawak ng branch. Magtatrabaho ka kung saan araw-araw mong makakaharap ang mga taong dati mong minamaliit. Mga gutom, mga matatanda, mga batang nakararanas ng takot at kahihiyan. Doon mo sisimulan kung kaya mo pang matutong muli." Halos mawalan ng lakas si Leandro. Hindi niya alam kung kaginhawaan ba o bagong bigat ang naramdaman niya. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi ito awa na libre. Ito ay pagkakataong kailangang pagbayaran sa tamang paraan. "Salamat po," paos niyang sabi, ngunit agad siyang umiling. Hindi po pala salamat. Kailangan ko pong panagutan muna." Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagsang-ayon sa mga mata ni Gavino. Hindi natapos ang mga pagbabago sa branch ng araw na iyon. Bago umalis, natawag ni Dorian ang lahat ng empleyado. "Simula ngayon, magkakaroon ng mandatory training sa lahat ng branches tungkol sa dignidad ng customer, de-escalation at humane service. Hindi pwedeng basta trabaho lang, hindi pwedeng numbers lang. Kung hindi marunong gumalang sa tao ang isang empleyado o manager, wala siyang lugar sa kumpanyang ito." Tiningin siya kay Jessa. "At ikaw, Jessa, Almazan, hindi perpekto ang ginawa mo dahil nahuli ka ng nagsalita. Pero nagsalita ka pa rin sa sandaling pinakamahirap. Simula bukas, ililipat ka bilang acting floor lead habang naghahanap tayo ng bagong branch head." Nanlaki ang mga mata ni Jessa. "Sir, ako po?" "Oo. At sisimulan mong gamitin ang posisyong iyon sa tamang paraan." "Gagawin ko po ang lahat, sir." Iiyak niyang sagot. Huminga ng malalim si Dorian at saka dahan-dahang yumuko kay Gavino. "Tay, pahintulutan mo akong ihatid ka." Tumingin sa kanya ang matanda. Matagal. Tahimik. Mulit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makita siyang muli, hindi siya agad lumayo. "Hindi pa kita pinapatawad," mahinahon niyang sabi. "I know," sagot ni Dorian. Halos pabulong. "Pero pwede mo akong samahan palabas." At sa simpleng pahintulot na iyon, nagsimula ang unang maliit na pag-angat. Hindi pa kapatawaran, hindi pa ganap na pagkakasunto, ngunit isang pinto na muling nabuksan matapos ang napakahabang panahon. Habang magkatabing naglalakad palabas ang mag-ama, ang buong branch ay nanatiling tahimik. Dahil sa araw na nagsimula sa takot, natapos ito sa pagkalantad ng katotohanan. At sa araw ding iyon, unang beses muling napatunayan sa lahat na ang tunay na lakas ng isang tao ay wala sa kapangyarihang manakot, kundi sa tapang na ituwid ang baluktot at sa kabutihang kayang magbigay ng pagkakataon kahit sa taong nagkamali. Pagkalabas ni Gavino at Dorian sa branch ng araw na iyon, hindi agad nawala ang bigat ng nangyari. Kahit humupa na ang sigawan, kahit na isaayos na muli ang counter, kahit napalitan na ang natapakang pagkain at napaalis na ang ilang usyosong customer, may mga pangyayaring hindi kayang burahin ng simpleng paglilinis. Naiiwan ang mga iyon sa alaala ng mga nakakita, sa konsensya ng mga sangkot at sa katahimikang sumusunod matapos ang matinding eskandalyo. Sa labas ng establishmento, nadatnan ni Gavino at Dorian sina Nemo, Ira at Punto na nag-aabang sa gilid ng waiting shed. Halatang takot ang mga bata, lalo na si Ira na namumugto pa ang mata sa kaiiyak. "Manong Gavino," mahinang sabi ni Nemo. "Ayos lang po ba kayo?"
Bahagyang ngumiti si Gavino at pinilit na gawing magaan ang tinig. Ayos lang ako. Pasensya na at natagalan. Napatingin ang mga bata kay Dorian na bagamat maayos ang pananamit at halatang may mataas na katayuan, ay tahimik lamang at walang yabang sa kilos. Sandali, sabi ni Dorian. Lumingon siya kay Celine na kasunod lang nila mula sa pinto. Pabili ka ng mainit na pagkain, 3 bata, at dagdagan mo na rin. Opo sir, sagot ni Celine. Mabilis itong bumalik sa loob at ilang minuto lamang ay lumabas na may dalang bagong paper bags ng pagkain. Maingat na iniabot iyon ni Dorian sa mga bata. Hindi makapaniwala si Punto. Si Ira naman ay mahigpit na yumakap sa bag na para bang baka bawiin iyon kapag hindi niya hinigpitan. Salamat po, mahinang sabi ni Ira. Tumanggo si Dorian, ngulit ang tingin niya ay nasa ama. Hindi ko na maibabalik ang nangyari sa loob, sabi niya ng marahan para lamang kay Gavino. Pero hindi ko hahayaang manatili sa ganoon ang lahat. Hindi agad sumagot si Gavino. Sa halip, tinanaw lamang niya ang kalsada sa unahan, ang mga jeep na dumaraan, ang mga tindahang nagbubukas at nagsasara, ang karaniwang takbo ng lungsod na tila walang pakialam sa mga buhay na kagagaling pa lang sa isang matinding sugat. Ang problema sa mga taong sanay sa kapangyarihan, mahinang sabi niya pagkaraan, akala nila sapat nang sabihin ng aayusin ko. Pero ang tunay na pagbabago anak, hindi yan sa isang araw, hindi yan sa isang press release, hindi yan sa isang utos. I know, sagot ni Dorian, at handa akong patunayan niyon. Hindi na sumagot si Gavino, ngunit hindi na rin siya lumayo. Sapat na muna iyon para kay Dorian. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mahirap ngunit kinakailangang yugto ng pagbabago. Si Leandro Valena ay hindi na muling umupo sa manager's office. Sa unang araw ng reassignment niya sa community outreach program ng kumpanya, hindi siya naka-necktie, hindi siya may clipboard at wala siyang tauhang inuutusan. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt na may logo ng foundation arm ng chain. Hawak ang mga kahon ng relief packs at meal stubs para sa feeding sites. Ang unang assignment niya ay isang maliit na barangay multi-purpose hall kung saan lingguhang namimigay ng libreng pagkain ng outreach team sa mga senior citizens, street children at solo parents. Kasama niya doon sina Ate Pilar Duque, isang matandang volunteer na prangkang magsasalita, si Nurse Ramel Apostol na tumutulong sa basic checkups tuwing may feeding, at si Joan Feliciano, ang tahimik ngulit mahusay na coordinator na hindi impressed sa dating posisyon ni Leandro. Nandito ka para tumulong, hindi para mag-utos. Unang sabi ni Joan sa kanya habang iniaabot ang listahan ng mga gagawin. Magbubuhat ka ng mesa, mag-aayos ka ng upuan, at mamaya ikaw ang mag-aabot ng pagkain. Oo, maikling sagot ni Leandro. Wala siyang karapatang mapikon. Wala siyang karapatang magreklamo. Hindi ito simpleng demosyon. Ito ang pagsisimula ng pagbabayad niya sa uri ng pagkataong pinabayaan niyang mabulok. Sa una, hirap na hirap siya. Hindi sa pisikal na trabaho, sanay siya roon. Ang mahirap ay ang makipagharap sa mga taong kahawig ng matandang pinahiya niya. Mga lalaking kupas ang damit, ngunit maayos magsalita. Mga lola na halatang gutom, ngunit marunong pa ring ngumiti. Mga batang payat, ngunit marunong pang magpasalamat sa isang simpleng meal pack. Sa unang linggo pa lamang, may isang matandang lalaki na mahina ang tuhod at mabagal maglakad ang lumapit sa pila. Nadulas ng bahagya ang hawak nitong tray at biglang napakapit si Leandro sa sariling pulso. Para bang bumalik sa pandinig niya ang tunog ng sapatos niyang tumapak sa pagkain ni Gavino. Napansin yun ni Ate Pilar. Ano iyo? Tanong nito habang nagsasandok ng lugaw. May multo ka bang nakita? Napatingin si Leandro sa matanda. May nagawa po akong bagay na hindi ko makalimutan. Huwag mong subukang kalimutan. Diretso nitong sagot. Mas mabuti pang bitbitin mo yan araw-araw. Kapag kinalimutan mo, uulitin mo lang. Tumama iyon ng diretso sa kanya. At mula noon, sa bawat araw na nag-aabot siya ng pagkain, parang may tahimik siyang panalangin sa loob. Sana kahit papano, matuto pa ako. Habang si Leandro ay dumadaan sa mabigat na paghubog,
unti-unti namang binabago ni Dorian ang sistemang matagal na ring nilason ng takot at porma. Hindi lamang niya sinuspendi si Maribel, ipinag-utos niya ang malawakang audit sa lahat ng branches na hawak nito. Isa-isang lumabas ang pattern ng panggigipit, manipuladong inventories at kasinungalingan ng pinasanin sa mas mababa ang empleyado para magmukhang mahusay ang kanyang pamamalakad. Sa tulong ng legal team at ng matyagang pagkuha ni Celine ng mga records, naisampa ang formal na kaso laban kay Maribel. Marami ang nabigla, marami rin ang lihim na nakahinga. Ngulit para kay Dorian, hindi sapat ang parusa sa isang tao. Kung talagang gusto niyang patunayan kay Gavino na hindi na siya ang dating lalaking puro tubo ang iniisip, kailangan niyang baguhin ang kultura ng buong kumpanya. Nagkaroon ng mga bagong pulisiya. Lahat ng staff, mula crew hanggang regional supervisors, ay sumailalim sa Dignity and Humane Service Training. Ipinagbawal ang anumang disciplinary style na nakabatay sa public humiliation at blind suspicion. Bawat branch ay inatasang magkaroon ng grievance channel para sa empleyadong tinatakot o pinipilit gumawa ng labag sa konsensya. Maging ang customer complaint system ay inayos upang hindi automatikong isisi sa pinakamahinang empleyado ang bawat gusot. Sa isa sa mga unang training sessions, si Jessa Almazan na pansamantalang ginawang acting floor lead sa branch na pinagmulan ng eskandalo ay nagsalita sa harap ng kapwa niya staff. Ang pinakamahirap sa araw na iyon, sabi niya, kinakabahan ngunit matatag, ay hindi lang yung mali ang nangyari. Ang pinakamahirap ay alam kong may pagkakataon akong magsalita ng mas maaga, pero natakot ako. Kaya mula ngayon, gusto kong ang branch na ito ay maging lugar kung saan hindi kailangang matakot ang empleyado para sabihin ang totoo. Tahimik ang lahat, ngunit marami ang tumanggo. Kahit si Talia, na dati palaban lang sa paraan ng pagsagot, ay mas naging mahinahon at mas responsable matapos ang pangyayari. Si Bong naman, na laging bugnutin sa kusina, ay natutong magpigil ng init ng ulo at kilalanin ang epekto ng tono at asal sa mas batang crew. Maging si Rufino Quintanar, na delivery rider na saksi sa ilang bahagi ng insidente, ay inalok ng mas regular na posisyon sa logistics support dahil sa maayos at tapat nitang reports sa sumunod na imbestigasyon. Ngunit sa lahat ng pagbabago, ang pinakamasalimuot ay ang unti-unting pagbabalik ng ugnayan ni Gavino at Dorian. Hindi biglaan ang pagkakaayos nila. Walang eksenang isang gabi ay pareho silang iiyak at biglang nalimutan ang lahat ng taong lumipas. Masyadong maraming ang nasayang para sa ganoong kadaling ayos. Ngulit may maliliit na pagsisimula. Minsan, dadaan si Dorian sa inuupahang kwarto ni Gavino na may bagong gamot para sa tuhod nito. Minsan naman, tatanggihan niyo ni Gavino at sasabihing, "Hindi ako charity case." Ngunit kalaunan, papayag din siyang inumin ng gamot basta hindi ginagawang malaking bagay. May mga araw na magkasabay silang kakain sa karinderya ni Aling Belen. Ay Manong Gavino, minsang biro ni Aling Belen nang mapansin si Dorian sa tabi niya. "Ito ba ang matagal niyong hindi binabanggit na anak? Ang gwapo, pero mukhang kulang sa tulog." Napailing si Gavino. "Oo, at matagal-tagal ko ring hindi pinagsasalita." Bahagyang napangiti si Dorian. "Deserve ko naman." Sa ganitong maliliit na usapan, dahan-dahang natutunaw ang yelo. Hindi sa pamamagitan ng malalaking deklarasyon, kundi sa paulit-ulit na pagpili na manatili, makinig at huwag nang tumalikod. Lumipas ang mga buwan. Pagkatapos ay lumipas ang unang taon. Ang tatlong batang laging tinutulungan ni Gavino, sina Nemo, Ira at Punto, ay napasama sa Educational Assistance Program ng foundation ng kumpanya. Hindi man marangya ang tulong, sapat ito para makapasok sila sa paaralan ng mas maayos, may gamit at may regular na pagkain sa ilang araw ng linggo. Tuwing tinatanong ni Joan o ni Nurse Ramil kung sino ang dahilan kung bakit sila nagsumikap ding pumasok, iisa lang ang sagot nila: si Manong Gavino po. Hindi rin naging madali ang paglalakbay ni Leandro. May mga araw na gusto niyang sumuko sa hiya. May mga gabing umuuwi siyang tahimik at hindi makatingin ng diretsyo sa inang si Corina.
Minsan, habang naghahapunan sila ng simpleng tuyo at gulay, siya na rin ang unang nagsalita. "Ma," mahina niyang sabi, "ang dami ko palang hindi nakita habang iniisip kong pinoprotektahan ko lang kayo." Tinignang siya ni Corina, matagal. May mga anak na iniisip basta may pera, okay na ang pamilya. Pero hindi pera ang unang hinahanap ng tao sa minamahal niya. Respeto. Napayuko si Leandro. Natuto po akong manakit dahil ayokong masaktan. At anong nangyari? Nananakit pa rin ako at nasaktan din. Tahimik na tumanggo ang ina niya. Kung gayon, magsimula ka ulit. At iyon ang ginawa niya. Hindi perpekto, hindi mabilis, ngunit totoo. Pagsapit ng 2 taon matapos ang insidente, muling binuksan ng dating problemadong branch bilang isa sa mga pilot stores ng bagong service culture program ng kumpanya. Mas maayos na ang pasilidad, napalitan na ang luma at sirang freezer, mas malinaw na ang systems, mas magaan na ang pakikitungo ng mga staff. Ngunit higit sa lahat, may bagong diwa na sa loob, hindi na puro takot at panggigipit, kundi disiplina na may respeto. Sa araw ng formal na muling pagbubukas, dumating ang ilang lokal na opisyal, empleyado mula sa ibang branches at mga taong naging bahagi ng pagbabago. Nasa gilid si Jessa, ngayon ay ganap ng branch supervisor. Si Talia ay branch trainer na. Si Bong ay kitchen supervisor na hindi na kailangang sumigaw para sundin. Si Rufino ay naka-uniform na ng Logistics Division. At sa harap ng maliit na entablado, inimbitahang magsalita si Leandro. Hindi na siya naka-managerial attire. Wala na rin ng dating tikas na may halong yabang sa tindig niya. Ngunit may bago sa kanya. Isang kababaang hindi pilit at isang kapagkatipi na marunong nang umamin. Hinding-hindi ko maibabalik ang araw na pinahiya ko ang isang taong walang kasalanan. Panimula niya, hawak ang mikropono ng may bahagyang paninginig. At kahit gaano pa ako magbago, parte na ng buhay ko ang kahihiyang iyon. Pero natutunan ko na ang hiya kapag hinarap mo, pwede palang maging simula ng tamang paghubog. Tahimik ang lahat. Maraming tao ang nagturo sa akin ng leksyong ito. Mga katrabahong nagsabi ng totoo. Mga matatandang hindi nanlait kahit alam nilang nagkamali ako. At higit sa lahat, isang matandang lalaki na pwede akong ipagbagsakan ng tuluyan pero pinili niyang bigyan ako ng pagkakataong matutong maging tao ulit. Sa gilid, nakaupo si Gabino. Katabi niya si Dorian. Hindi sila nagsasalita, mulit kapwa sila nakikinig. Nang matapos ang programa, unti-unting nagbalik-balik sa normal ang ingay sa branch. May mga batang tumatawa, may mga empleyadong nag-aayos ng trays, may mga customer na pipila. At sa isang simpleng mesa sa gilid, magkatabing umupo sina Gabino at Dorian. Inilatag ng pagkain sa kanila ni Jessa mismo. Mainit, maayos at may tahimik na ngiti. "Salamat, Hiha." "Salamat din po," Sagot ni Jessa at umalis. Tahimik munang kumain ng mag-ama. Pagkaraan, si Dorian ang unang nagsalita. "Tay, ito na ba ang masasabi mong tamang direksyon?" Sunulyapan siya ni Gavino. Sa mukhang ng matanda, naroon pa rin ang mga bakas ng mga taong lumipas, mga sugat, mga panghihinayang, mga bagay na hindi na maibabalik. Pero naroon din ang bagay na matagal nang hindi nakita ni Dorian. Kapayapaang hindi pilit. "Huwag mong isipin na tapos na dahil lang maayos ang isang branch," sabi ni Gavino. "Ang kabutihan, anak, hindi proyekto. Hindi yan minsang inilulunsad tapos na. Araw-araw yan pinipili." Tumanggo si Dorian. Araw-araw kung ganun. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may bahagyang ngiti si Gavino na hindi nagmumula sa pakikisama lamang, kundi sa isang tahimik na pagtanggap. Sa paligid nila, masayang kumakain sina Nemo, Ira at Punto sa kabilang mesa. Ngayon ay mas malinis ang damit at mas maliwanag ang mga mata. Sa likod, abala ang mga empleyadong minsang natakot magsalita, ngunit ngayon ay marunong ng tumindig sa tama. At sa loob ng branch na minsang naging lugar ng matinding kahihiyan, unti-unting nabuo ang isang bagong alaala. Hindi ng pagyurak, kundi ng pag-angat. Dahil sa huli,
ang buhay ng bawat isa sa kanila ay hindi iniba ng pera, posisyon o takot. Binago sila ng katotohanang may mga pagkakamaning hindi mabubura, ngunit pwedeng maging pundasyon ng mas matinong pagkatao. Kung may pagsisisi, may pananagutan, at may kabutihan na hindi na muling hahayaang matapakan kailanman.